Kung isasayaw mo ito, bibigyan kita ng 100.0 milyon piso, biro ng milyonaryo. Hinawa ito ng anak ng katulo, at napanganga siya. Nagsimula ito sa isang biro na layuning manghiya. Ito ang nangyayari kapag kumukuha ka ng mga tauhan mula sa pinakamababang uri, insulto ng bilyonaryong si Harrison Vanderbilt. Ang kanyang boses ay umalingnaw sa buong barong ng Vanderbilt Historia na puno ng mga kumikinang na ilaw na kristal. Nagtawanan ng alanganin ang mga tao habang itinuturo niya si Carol Peterson, isang katulong sa hotel na natigilan si Hia, hawak ang isang tray ng mga basyong baso. Kung mas magaling kang sumayo kaysa sa asawa ko, bibigyan kita ng 100.0 milyon piso. Nero kung hindi, tanggal ka sa trabaho. 200 sa mga elitista ng New York ang nanonood, ang ilan ay natutuwa, ang iba ay nasisindak. At mula sa mga anino, isang boses ang umalilaw malinaw na parang kristal. Hindi siya sasayaw. Pero ako ang sasayaw. Isang 10 taong gulang na batang babae ang umakbang, pumagit na sa kanyang ina at sa isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Amerika. Ito ang kwento kung paano hinamon ng tapang ng isang bata ang kalupitan at binago ang lahat. Bago tayo magpatuloy, ipaalam sa amin sa mga komento kung saan kayo nanonood ngayon. Gusto naming makita kung gaano kalayo ang naabot ng mga kwentong ito. At siguraduhin subscribe mi sa'yo para hindi ninyo makaligtaan ang espesyal na video bukas. Ngayon, balikan na natin. Masiyahan sa kwento. Isang muning babae ang tumayo laban sa isang higante, ang kanyang tapang ang tanging sandata niya. Patanggapin na niya ang isang hamon na maaaring magligtas sa buhay ng kanyang ina o tuluyang sumila sa kanila. Kuminto ang paghinla ng mundo, abang kung kaya bang tunay na galawin ng diwa ng isang bata ang bundok makasakyan. Ang Grand Baron ng Vanderbilt Historia Hotel ay kumikinang sa isang malamig at matalim na liwanag. Ito ay liwanag na tumatalbog sa mga kuwintas na diamante at sumasalamin sa mga kopita ng tsampagin na mas mahal ba sa isang buwang upa. Ang hangin mismo ay tila mabigat, siksik sa amoy ng mamahaling pabaho at sa mahinang ubong ng mga mayayaman. Nalawandaan sa pinakamakapangyarihang tao ng New York ang nagtipon para sa taunang Vanderbilt Foundation Gala. Isang naganapan na hindi gaanong tungkol sa kawang gawa kundi mas sa pagdiriwang ng napakalawak na yaman ng isang tao, si Harrison Vanderbilt III. Si Harrison, isang lalaking kasing talas ng kanyang dila ang kanyang mamahaling kasuotan, ay pinagmasdan ang silid mula sa kanyang puwas tumalapit sa entablado. Ang kanyang muka ay may permanenteng kunot, noon ng isang taong hindi pa kailanman nakabihan ng hindi. Ininspeksyon niya ang mga bisita. Hindi sila tinitingnan kundi sinusuri ang kalidad ng kanilang mga alahas, ang sinseridad ng kanilang mga ngiti. Para sa kanya, ang mga tao ay mga asset o liability, at ngayong gabi, lahat ay asset. Ang kanilang presensya ay nagdaragdag ng isa pang patong ng kintab sa kanyang reputasyon. Siya ay isang hari sa kanyang kristal na kastilyo, at nagagalak siya sa tanawin. Sa mga anino. Malapit sa isang pasilyo ng serbisyo, ibang mundo ang umiran. Dito, amoy bleach at tahimik na desperasyon. Si Carol Peterson, isang katulong sa hotel sa loob ng 6 na taon, ay kumikilos ng tila ay hindi nakikita. Sa edad na 42, ang kanyang mga kamay ay magaslaw at ang kanyang likod ay may permanenteng kirot, ngunit ang kanyang mga kilos ay mahusay. Ang kanyang mukha ay isang masara ng propesyonal na kalmado. Nagpupuno siya ng mga lalagyan ng yelo at nagliligpit ng mga inyuang baso. Ang kanyang landas ay isang tahimik na paikot-ikot na sayaw sa gilid ng pagdirimang. Ang tanging layunin niya ay matapos ang gabi ng hindi napapansin. Ang mapasin ay nangangahulugang panganib ng reklamo, at ang reklamo ay maaaring mga hulugan ng pagkawala ng kanyang trabaho. Isang sakuna na hindi niya kayang isipin. Nakatago sa isang maliit na soap ni Cosette, ang kanyang anak na si Emily ay nakaupo sa isang nakabaligtad na balde. Sa edad na 10, si Emily ay isang munting babae na may buhok na kulay mais at mamatang kulay ng kalangitan sa araw. Napat sana ay kasama niya si Dean. Double sa kabilang bahay,
Ngunit biglang nagkasakit ang matanda. Walang ibang pagpipilian si Carol, dinala niya si Emily sa trabaho. Itinago ito kasama ang isang lumak-gasgas na kopya ng The Secret Garden at isang mahigpit na babala na manatiling tahimik at hindi magpapakita. Hindi nagbabasa si Emily. Nakikinig siya sa mahinang tunog ng orkestra, ang kanyang maliit na paa ay tumatapik sa sahig na simento. Ramdam niya ang panginginig ng bass sa suwelas na kanyang lumang sapatos. Sa kanyang isipan, nasa dance floor siya, hindi bilang bisita kundi bilang isang mananayo. Iniisip niya ang sarili na umiikot sa ilalim ng mga grand chandelier. Ang kanyang simpleng damit ay nagiging isang kasuotan ng umaagos na sotla. Ito ay isang lihim na pangarap, isa na bihirang usapan nila ng kanyang ina. Ito ay isang pangarap mula pa noong bago ang sakit, bago sila natabunan ng bundok ng mga bayarin. Ang sakit ay unang dumapo sa kanyang ama, isang mabilis at walang awang kanser na kumuha sa kanya at sa bawat sentimo ng kanilang ipon. Pagtatapos, dumapo ito kay Carol, hindi kanser, kundi isang ulit at nakakapanghinang sakit na nangangailangan ng mga gamutan na hindi sakop ng kanyang maliit na insurance. Nang utang ay isang buhay na bagay, nisang halimaw na lumalaki bawat buwan. Ito ang dahilan pa sa dogling shift. Ang dahilan kung bakit si Emily ay nakaupo sa isang closet sa halip na sa isang mainit na kama. Ang dahilan kung bakit tila nawawala na ang liwanag sa mga mata ng kanyang ina. Pumasok si Carol sa closet, baka sa kanyang mukha ang pagod. Ilang oras na lang, anak, bulong niya, habang inaabot kay Emily ang isang maliit na bote ng tubig. Ayos ka lang ba? Tumango si Emily, pilit nang umitik. Ayos lang po, Naing. Naririnig ko yung tog-tog. Isang kislap ng sakit ang dumaan sa mukha ni Carol. Dati, palaging may musika sa kanilang maliit na apartment. Mahilig isayaw ng kanyang asawang si Frank si Carol sa kusina. At si Emily. Si Emily ay ipinanganak para sumayaw. Mula nang matuto siyang maglaran, kumilos siyang nang may siya na tila hindi pang naraniwan. Ang ama ni Frank, isang pinarangalang veterano ng giyaha, ang unang nakapansin nito. Ang batang yan ay may kidlat sa kanyang mga paa at bakal sa kanyang gulugod, sabi noon ni Sergeant Frank Petangson Sr., ang kanyang boses ay magaspang sa pagmamalaki. Tinunuan niya si Emily ng kanyang mga unang hakbang, hindi mga kayaw sa ballroom, kundi mga routine na siya mismo ang lumikha, batay sa disiplina, lakas, at pagkukwantong. Bawas hakbang ay may layunin. Munting sundalo, sasabihin niya. Huwag ka lang sumayaw, magsalita ka. Ngunit wala na ang saryento, at ang mga aralin sa sayaw ay tumigil 2 taon na ang nakalipas. Walang pea para sa mga klase, walang lakas na natitira pagkatapos ng mahabang shift, at isang palaging mabigat na takot na baka masaktan si Emily. Ang isang pinsala, kahit maliit, ay isang gastos na hindi nila kayang bayaan. Nabasan ang mga iniisip ni Carol dahil sa biglaang malakas na paghina mula sa ballroom, na sinundan ng galit na sigaw ng isang lalaki. Umabog ang kanyang puso. Nagmamadali siyang lumabas ng closet, sumisilip si Emily mula sa kanyang likuran. Mas malala ito kaysa sa kanyang inaasahan. Isang waiter. Bata at kinakabahan, ang natisod. Ang kanyang tray na mga inumin ay lumipad, bumuhos sa hangin ng red wine, at mga basag na salamin. At ang target, ang sentro ng sakuna, ay si Harrison Vanderbilt. Isang madilin at pangit na mantsa ang kumakalat sa harap ng kanyang malinis na puting tuxedo shirt. Nigilang huminto ang musika. Isang mabigat at nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa 200 bisita. Lahat ng mata ay nakatuon kay Harrison, na ang mukha ay nabaluktot sa isang maskara ng puong galit. Nangdal na walang sinbi. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw sa malawak na espasyo. Ang batang waiter ay namutla. Nauutal sa paghini ng tawad na walang sinumang nakakarinig. Palabasin yan dito. Nanggal na. Utos ni Harrison, iwinawagayway ang isang kamay. 2 security guard ang lumapit, dahan ngunit mariin na inilabas ang umiiyak na binatang. Ang event manager,
Isang lalaking nagngangalang Mr. Davis, ay nagmamadaling lumapit na may dalang tela. There, unearthy, paumanhin po. Isang aksidente. Inagaw ni Harrison ang tela ang walang silbing ipinahid sa kanyang damit. Aksidente. Ito ang nangyayari kapag kumukuha ka ng mga tauhan mula sa pinakamababang uri, Davis. Kawalan ng kakayahan. Iyan ang sakit ng mga manggagawa. Tiningnan niya ang silid. Nagliliyab ang kanyang mga mata. Napuna ang kanyang tingin sa pinakamalapit na staff member. Si Carol Patterson iyon, na natigilan sa eksena. Hawak pa rin ng isang tray ng mga basyong baso. Ito, sigaw ni Harrison. Itinutuo siya. Tagalinis, halika rito. Panlamin ang dugo ni Carol. Dahan siyang lumakad. Nanginginig ang katawan. Tinanatili niyang nakatingin sa sahig. Iniiwasan ang dagat ng mga matang mapanuri. Tingnan mo ito, sabi ni Harrison, kikinukumpak ang kanyang nasirang damit na tila isang malubhang sugat. Ito ay isa libo na damit. Alam mo ba kung ilang sahig ang kailangan mong kuskusin para makabili ng ganito? Nanatiling tahimik si Sarol. Ang kanyang kahihiyan ay parang pabigat sa kanyang tiyan. Tinanong kita, iinsulto niya. Nagtawanan ang ilang bahagi ng mga tao. Hindi ko po alam, sir, bulong niya, halos hindi marinig. Siyempre hindi mo alam, pangungutya niya. Ng mga taong tulad mo ay hindi kiisip sa ganyang paraan. Nabubuhay lang kayo, araw, walang grasya, walang kagandahan, walang pag-unawa sa mga mas pinong bagay. Nagsimula siyang umikot sa kanya na parang patim. Nagagalak sa palabas na kanyang nililikha. Ang paunang pagkabigla sa mga bisita ay nagsimulang maging isang uri ng morbid na aliw. Tingnan mo ang paraan ng pagtayo mo, patuloy niya. Ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Naging ukot, walang postura. Tiyak na hindi mo kayang tumawid sa sahig na ito nang hindi natitisod. Kayong mga tao ay walang ritmo, walang koordinasyon. Mula sa pintuan ng soap ni Closet, nanunood si Emily. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyon. Namuo ang mga luharang galit at kawalan ng magawa sa kanyang mga mata habang nakikita niya ang kanyang ina. Ang kanyang malakas, mabait na ina, na tinatrato na parang isang bagay na kinukutya. Ang kanyang ina na nagtatrabaho hanggang sa sumigaw sa sakit ang kanyang katawan para lang mapakain sila. Ang kanyang ina na humuhuni ng mga oyayi sa gabi kahit na pagod na siya. Kuminto si Harrison sa harap ni Carol, isang malupit at makinang na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Nanam mo, may teorya ako. Naniniwala ako na ang yaman at gasya ay magkaugnay. Na ang kapinuhan ng mataas na uri ay isang tunay at nahahawakang bagay. Magsagawa tayo ng isang eksperimento. Pumarap siya sa labiglang konduktor ng orkestra. Tumugtog ka ng wand. Ang pinakamanandang waltz na alam mo. Atubili ang konduktor. Ngunit isang matalim na tingin mula kay Harrison ang nagpakilos sa kanya. Ang malambot at eleganteng mga nota ng isang Viennese waltz ay nagsimulang pumuno sa bulwagan. Naganda ang himig, ngunit sa kontekstong ito ay tila mapanganib. Gumaling si Harrison kay Carol, lumapad ang kanyang ngiti. Ito ang kasunduan, tagalinis. Gusto kong sumayo ka. Dito mismo. Ngayon din, sa harap ng lahat. Nagulat ang mga tao. Ang ilan ay tumawa ng malakas. Iniisip na ito ay isang nakakatuwang biro. Ang iba ay hindi mapakali, lumampas na ito sa linya mula sa kayabangan tungo sa purong kalupitan. Tumingin si Carol, nanlalaki ang mga mata sa takot. Sir, pakiusap, hindi ko po kaya. Sa tingin ko kaya mo, mahinaron na sabi ni Harrison. At para maging interesante, maglagay tayo ng kaunting postahan. Itinaas niya ang kanyang boses para marinig ng buong silid. Para ito sa fountain. Shemrit. Kaunting katuwa lang. Kuminto siya para sa dramatiko epekto. Kung kaya mong isayaw ang waltz na ito ngayon nang may mas maraming gasya kaysa sa aking asawa, donil ako ng 100.0 milyon piso sa charity na iyong pipiliin.
Isang alon ng mga bulungan at tawa ang kumalat sa baron. 100.0 milyon pisong. Ang halaga ay napakalaki at imposible na lalo nitong pinalupit ang biro. Ito ay isang numero na nilalayong bigyang diin ang malawak ay hindi natatawir ang agwat sa pagitan ng kanyang mundo at ng mundo ni Carol. Gumagawa siya ng isang pangako na alam niyang hindi niya kailanman tutuparin. Ang kanyang asawang si Beatrix Vanderbilt, isang babae na mukhang nililokula sa yelo, ay lumapit sa kanyang tabi. Harrison, mahal, ano nang ginagawa mo? Bulong niya, bagamat ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Nagtuturo ng leksyon, mahal ko. Isang leksyon sa natural na kaalusan. Tumingin siya pabalik kay Carol, na ngayon ay puotla na. Kayang ano nang pipiliin mo? Sumayo at baka, sakali, manalo ka ng malaking halaga. Mo tumanggi, at sisiguraduhin kung hindi ka na makakapagtrabaho sa lungsod na ito muli. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit ang banta ay malinaw na malinaw. Lakmail. Sa publiko at walang kahiyan. Nakatayong tulala si Carol, naipit sa pagitan ng mga imposibleng pagpipilian. Ang bigat ng bawat mata sa silid ay dumadagan sa kanya. Ang mapanuksong musika ay umiikot sa paligid niya. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi, mga tahimik na patak ng kahihiyan ay hindi niya mapigilan. Nasasaktan siya sa harap ng lahat, nababasag siya sa milyong pirasong. At sa sandaling iyon, habang ang unang hikbi ay kumawala sa kanyang mga labi, isang maliit at nalinaw na boses ang pumuto sa tensyon. Hindi siya sasayaw. Nang boses ay hindi malakas, ngunit mayroon itong matalas na kalinawan ng isang maliit na kampanang pilak. Nang buong silid ay lumingon sa pinanggalingan ng tunog. Amy Peterson ay lumabas mula sa mga anino ng pasilyo ng serbisyo at lumakad sa gilid ng Grand Ballroom. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang baba ay nakataas, at ang kanyang mga matang kulay langit ay nakatitig kay Harrison Vanderbilt ng may bagsik na nakakagulat sa ikang bata. Lumakad siya hanggang sa tumayo siya sa harap ng kanyang ina, inilalagay ang kanyang sarili sa pagitan ni Carol at ng bilyonaryo. Hindi siya sasayaw, ulit ni Emily, matatag ang kanyang boses sa kabila ng malakas na pagtibok ng kanyang puso. Pero ako ang sasayaw. Isang manalin at ganap na katahimikan ang bumalot sa boro. Nakatitig si Harrison Vanderbilt sa 10 taong gulang na babae. Ang kanyang panga ay nakabukas sa hindi paniniwala. Natigilan ang orkestra. Ang magandang waltz ay naging ilang naguguluhan at sintunadong nota bago tuluyang uminto. Naloon sa pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao ng Nulyo nang nakatitig sa maliit na batang babae na may blonde na buhok at simpleng damit na koton, nakatatanggap lang ng isang imposibleng hamon para sa kanyang ina. Ang laro ay nagbago na, at walang sinuman, lalo na si Harrison Vanderbilt, ang nakakaalam ng mga bagong patakaan. Ang katahimikan sa ballroom ay tumagal ng isang mahaba at mabigat na sandali. Sa wakas ay binasag ito ni Harrison Vanderbilt, na nagpakawala ng isang maikli at magasang na tawa. Ang tunog ay matalas at pangit. Nang ilan sa kanyang mga bisita, na kinuha ito bilang hudyat, ay sumali sa mga nerbiyosong pagtawa. Aba, ano nang meron tayo rito? Sabi ni Harrison, nabawi ang kanyang composer at itinuon ang buong lakas ng kanyang mapanghamak na tingin kay Emily. Isang munting leon ang dumating para ipagtanggol ang kanyang ina. Nakakaantig. Lubrang kaawa. Numuhad siya, inilapit ang kanyang mukha kay Emily. Hindi siya kumurap, tinitigan niya lang ito pabalik, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Anong pangalan mo, bata? Emily Patterson po, sabi niya, mahina ngulit matatan ang boses. Emily Patterson. Ulit niya, nilasap ang pangalan na parang isang murang alang. At sa tingin mo, kaya mong sumayo. Ikaw, isang bata na may gasgas na sapatos, katingin mo kaya mong makipagkumpetensya sa isang hamon na para sa iyong ina. Magod po ang nanay ko, simpleng sabi ni Emily. Sobra po siyang nagtatrabaho. Pero marunong po akong sumayaw. Tinuruan po ako ng lolo ko. Natuwa si Harrison sa sinabi niya.
Talaga ba? Ang lolo mo. Isa ba siyang dance instructor sa kung saang eskinita lang? Lumakas ang tawanan sa silid, mas may kumpiyansa. Ang tensyon ay nawala. Napalitan ng malupit na katuwaan ng isang grupo na nakahanap ng bago at mas mahinang target. Lumapit si Carol kay Emily. Hinawakan ang maliliit nitong balikat. Emily, hindi. Anak. Ngalika na. Umuwi na tayo. Ang kanyang boses ay isang nagmamadaling bulong, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Hinubukan niyang hilayin si Emily palayo, pabalik sa kaligtasan ng mga anino. Ngunit nanatiling matatag si Emily. Hindi po, Nay, sabi niya, hindi inaalis ang tingin kay Harrison. Inaiyak kanya. Hindi dapat nagpapaiyak ng tao ang isang lalaki. Sabi ni Lolo, nananalo lang ang mga bully kapag warang ginagawa ang mabubuting tao. Ang pagbanggit sa kanyang lolo, si Sergeant Frank Peterson Sr., ay nagbigay ng kaba kay Carol. Tiningnan niya ang determinadong tindig ng kanyang anak, ang tuwid nitong gulugon, at si isang saglit, hindi niya nakita ang isang 10 taong gulang na bata. Nakita niya ang anino ng kanyang biyenan, isang lalaki na humarap sa putok ng baril ng kaaway at hindi kailanman umatas. Nakita niya ang kanyang integridad, ang kanyang hindi nababalag na diwa, na nabubuhay sa munting batang ito. Lumuwag ang pagkakahawak niya sa balikat ni Emily. Samantala, si Harrison ay labis na nasiyahan sa bagong takbo ng mga pangyayari. Ito ay mas maganda pa kaysa sa kanyang pinlano. Ang hiyain ng isang katulong ay isang bagay. Ngunit ang hiyain ang isang bata, ang palabas ay magiging alamat. Tumayo siya ng tuwid at hinap ang silid, ang kanyang bosel ay umalinaw na may theatrical na kabutihang loob. Hige, mga ginang at ginoo, mayroon tayong bagong kalaho. Naniniwala ang munting si Emily Peterson na kaya niyang sumayo para sa karangalan ng kanyang ina, at para sa 100 milyon piso, huminto siya, hinayaang lumubog ang kahangalan ng pahayan. Ako ay isang taong may isang salita. Ang alok ay nananatili. Kung ang batang ito ay kayang isayaw ang waltz, nang may higit na gasya at kasanayan kaysa sa aking asawang si Beatrice, gagawin ko ang donasyon. Lumapit si Beatrice Panerben. Siya ay isang dating amateur ballroom champion, isang babae na gumuhubo ng 3 araw sa isang linggo kasama ang isang pribadong guro mula sa Vienna. Tiningnan niya si Emily mula ulo hanggang paa, isang makamandag na ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Ito ay tawa, Harrison. Para kang naglalaban ng isang racehorse laban sa isang asong kalye. Hindi ito isang kompetisyon. Kalokohan, mahal, sigaw ni Harrison. Ito ay aliwan. At kailangan nating magtakda ng pamantayan, hindi ba? Ikaw ang unang sasayaw. Ipakita mo sa ating munting bisita kung ano ang tunay na grasya. Pagkatapos ay bumaling siya pabalik kay Emily. Kumikinang sa mali siya ang kanyang mga mata. Ngunit bawat posta ay kailangan ng kapayit sa magkabilang panig. Ang 100 milyon ang mapapanalunan mo. Kailangan nating pagpasyahan kung ano ang matatalo sa iyo. Tinapit niya ang kanyang baba, nagkukunwaring iisin. Nalam kong na. Kapag natalo ka, at matatalo ka, huwag nang magkakamali, ang nanay mo ay hindi matatanggal sa trabaho. Pasyadong simple iyon. Sa halip. Bumaba ang kanyang boses, naging malambing at malupit, lulurod siya at personal na papakintabi ng mga sapatos ng bawat isang bisita sa silid na ito gamit ang kanyang sariling apron. Ngayong gabi. Isang sabay na paghina ang dumaan sa mga tao. Sa pagkakataong ito, walang tawanan. Ang kalupitan ay nayon ay lantad na. Napakalalim, na kahit ang pinakawalang puso sa kanyang mga bisita ay napangiwi sa kanilang mga upuan. Hindi lang niya hinihiya si Carol, hinihingi niya ang kanyang ganap na pagyurak sa dangal. Hinihiling niya na isakripisyon niya ang kanyang huling piraso ng dignidad sa harap ng kanyang sariling anak. Namutla ang mukha ni Carol. Hindi. Nasabi niya. Hindi mo maaaring gawin yan. Natalang siya. Ito ay sa pagitan mo at sa akin. Nati. Pagtatama ni Harrison sa kanya ng mahinahon.
hanggang sa pumasok ang anak mo. Ito ang mga tuntunin. Nanggapin mo o umalis ka dito ngayong gabi na walang trabaho at walang pag-asa. Personal kung sisiguraduhin yon na sihap sila, na Horner. Ang pagpipilian ay sa pagitan ng isang mabagal at masakit na pagkasira sa pananalapi, o isang mabilis at nakakadurog ng naluluwang kahihiyan. Nago pa makapagsalita si Carol, nagsalita si Emily. Tinatanggap ko. Ang mga salita ay hinakabitin sa hangin, mapanghamon at malino. Tiningnan ni Carol ang kanyang anak ng may sindak, ngunit ang ekspresyon ni Emily ay kalmado. Ito ay ang kalmado ng isang sundalo na nakalkula na ang mga panganib at nagpasya ng sumulong. Magaling. Pumalakpak si Harrison. Tangtuta ay may mga ngipin, o, kahit papaano ay iniisip niya. Simulan na natin ang palabas na ito. Habang nagsisimulang mag-warm up si Beatrice malapit sa dance floor, gumagawa ng ilang eleganteng pag-uunat para ipagyabang ang kanyang pagsasanay. Isang lalaki ang tahimik na gumalaw sa gitna ng mga tao. Siya si David Miller, ang pinuno ng seguridad ng hotel sa loob ng mahigit 30 taon. Siya ay isang matangkad, malapad ang balikat na lalaki na may tahimik na kilos at mga matang walang nakakaligtaan. Naglingkod siya sa hukbo kasama si Frank Peterson Sr., magkaibigan sila. Kilala niya ang asawa ni Carol, at nakilala niya si Emily ng ilang beses noong maliit pa ito. Pinanood niya ang buong nakakatakot na eksena mula sa likod ng silid. Ang kanyang galit ay isang mabagal na apoy. Lumapit siya kay Carol, na ngayon ay nakatayong walang magawa sa tabi ng pader, nanonood ng may pagkabigla habang naghahanda ang kanyang anak na harapin ang mga leon. Carol, sabi ni David, ang kanyang boses ay mababa at natatag. Sigurado ba siya rito? Hindi ko alam, David, bulong ni Carol, nanginginig ang boses. Napakamatigas ng ulo niya, tulad ng kanyang lolo. Kapag may naisip na siya, si Frank ang pinakamatapang na taong nakilala ko, sabi ni David, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Emily. Lagi niyang ikinukwento si Emily. Sabi niya, espesyal siya. Sabi niya, mayroon siyang regalo. Tiningnan niya ng mas malapitan si Emily, na nakatayong walang dalaw sa gilid ng dance noon. Hindi siya nakatingin sa mga tao o kay Beatrice. Nakapikit ang kanyang mga mata, ang kanyang mga kamay ay maluwag sa kanyang tagiliran. Tila nag-iipon siya ng lakas mula sa isang malalim na pinagmumulan. Ano nang itinuro niya sa kanya? Mahinang tanong ni David. Tinawag niya itong story dancing, bulong ni Carol, naaalala. Sabi niya, ang sayaw ay hindi tungkol sa magagarbong hakbang. Ito ay tungkol sa pagsasabi ng katotohanan ng walang salita. Gumawa siya ng mga routine para sa kanya, isa tungkol sa isang malungkot na sundalo, isa tungkol sa isang ibon na natututong lumipad. Matagal ko na siyang hindi nakikitang sumayaw ng ganoon. Gumango si David. May kutob siyang hindi ito magiging isang ordinaryong sayaw. Lihin niyang inilabas ang kanyang telepono, ipinuwesto ang sarili para makakuha ng malinaw na kuha ng dance floor at, higit sa lahat, ni Harrison Vanderbilt. Pinindot niya ang record button. Ano man ang susunod na mangyari, makikita ito ng mundo. Sa dance floor, handa na si Beatrix. Tumango siya sa konduktor. Nagsimulang tumugtog ang orkestra ng Dom Blue Danube, isang klasikong waltz. Nagsimulang sumayaw si Beatrix, ang kanyang mga galaw ay tuloy at perpeto sa tatikan. Kuminot siya sa sahig, kumikinang ang kanyang mamahaling damit sa ilalim ng mga inaw. Siya ang larawan ng aristokratikong kagandahan. Pumalakpak ng magalang ang mga bisita. Siya ay eksakto sa kanilang inaasahan, maganda, sanay, at lubos na walang kaluluwa. Ang kanyang sayaw ay isang pagtatanghal ng pribilehiyo, isang demonstrasyon ng mga aral na natutunan at binayaran. Ito ay kahanga-hanga. Ngunit ito ay ungkad. Nagtapos siya ng may isang magandang kilos at isang tiwalang ngiti, yumukod sa mga manonood. Si Harrison ang pumalakpak ng pinakamalakas, isang mayabang na tingin sa kanyang mukha. Draco, mahal ko.
Isang napakagandang pagtatanghal. Iyan ang pamantayang dapat talunin. Itinurong niya si Emily. At ngayon, para sa ating pangunahing kaganapan, ang maliit na daga ay aakyat na kaentablado. Bumalik ang tawanan, ngunit mas mahina na ngayon. Isang nerbiyosong pananabik ang bumalot sa silid. Numakad si Emily sa gitna ng malawak at bakanteng dance floor. Mukha siyang napakaliit at iisa sa ilalim ng liwanag ng mga chandelier. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kumikinang na damit ni Beatrix at ng simpleng damit ni Emily, sa pagitan ng tiwalang ngiti ni Beatrix at ng seryosong ekspresyon ni Emily, ay napakalaki. Tumingin sa kanya ang konduktor. Anong kanta ang gusto mo, bata? Tanong niya, ang kanyang boses ay nakakagulat na banayad. Tiningnan ni Emily ang orkestra. Ang kanyang mga aso na mata ay sinusuri ang mga musilo. Pagkatapos ay sinabi niya, ang kanyang boses ay umabot sa buong tahimik na silid. Alam niyo po ba ang Amaling Grace? Isang naguguluhang buluman ang dumaan sa mga tao. Amaling Grace? Hindi yon wak. Isahi yung hinlo. Mabagal, malungkot, at ganap na hindi angkop para sa hamon. Tumawa si Harrison. Hindi man nang alam ng bata kung ano ang what, perpeto ito. Tugtugin niyo. Tugtugin ang kantang pamburol. Mukhang hindi sigurado ang konduktor, ngunit binigyan siya ni Emily ng isang maliit at nakakapanatag na tangom. Buuntong, hinina siya at lumingon sa kanyang mga musikero, nagbibigay ng tahimik na mga tagubilin. Pagkahaan ng isang sandali, ang malungkot na tunog ng isang biolin ang pumulo sa hangin. Tinutugtog ang mga unang nota ng minamahal na hinog. Ito ay isang himig ng kalungkutan, ngunit may pag-asa rin. Ipinikit ni Emily ang kanyang mga mata. Hindi siya gumawa ng isang lasikong ballet o ballroom na tindig. Sa hanip, tumayo siya na medyo magkahiwalay ang mga paa, ang kanyang mga baso ay nasa tagiliran, na parang nakikinig sa isang boses na siya lang ang nakakarinig. Sa kanyang isipan, bumalik siya sa maliit na sala ng kanyang loro. Naririnig niya ang kanyang boses, magaspang at mabait. Huwag mong hayaang makita nila ang takot mo, munting sundalo. Hayaan mong makita nila ang iyong kwento. Ngayon, ipakita mo sa akin. Ipakita mo sa akin ang kwento ng nahulog na maya na natutong lumipad muli. Nang magsimula ang unang buong taludtod ng musika, gumalaw si Emily. Hindi ito isang sayaw ng pagdiriwang, ito ay isang sayaw para mabuhay. Ang kanyang unang kilos ay isang pagkatison, isang sinadya at nakakadurog, pusong pagbagsak sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang maliit na katawan ay yumukiyok na parang bola sa malamig at walang awang marmol, isang perpektong panggagaya sa isang ibon na may basag na pakpak. Ito ay isang postira ng pagkatalo, ng lubos na kawalan ng pag-asa. Ito ang kanyang ina na nakanumag sa gitna ng mga basag na salamin, ilang sandali lamang ang nakalipas. Ito ang bawat tao sa silid na iyon na nakaramdam na ng pagiging maliit, walang magawa, at wasak dahil sa kalupitan ng mundo. Ilang tao sa mga manonood ang hindi mapakali. Hindi ito ang malamya at pagkakandarapang inaasahan nila. Ito ay ibang bagel. Pagkatapos, dahan, sa manungkot na mga nota ng biolin, isang kamay ang umabot, nanginginig ang mga daliri na kumakapis sa hangin. Bumukas ang kanyang katawan, hindi sa isang makinis at sanay na kilos, kundi sa isang nanginginig na pagsisikap. Ito ang pakikibaka upang bumangon matapos matambak. Ang kanyang mga kalamnan ay nanigas, ang kanyang mukha ay isang masteran ng konsentrasyon. Itinulak niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga binti ay hindi matatag, nanginginig habang hinahanap ang kanyang balas. Tumayo siya, malupok at hindi sigurado. Isang munting sundalo sa gitna ng isang malawak na larangan ng digmaan. Tinanoon ni Harrison Vanderbilt na cross ang mga braso, isang ngisi pa rin ang nakapaskil sa kanyang mukha. Ngunit ang ngisi ay nagsisimulang maging pilit at hindi natural. Inaasahan niya ang isang bata na sulong, isang nakakatawang pagpapakita ng kawalan ng kakayahan. Ito ay isang pagtatangal. Ito ay kakaiba, nakakabagabag,
at nakukuha nito ang atensyon ng kanyang mga bisita sa paraang hindi nagawa ng perpektong waltz ni Beatrix. Habang tumataas ang musika sa unang koro nito, isang himig ng malalim na kalungkutan at matatag na pananampalataya, nagbago ang mga kilos ni Emily. Nagsimula siyang gumalaw sa sahig, hindi sa magagandang hakbang ng isang waltz, kundi sa isang serya ng matatalas, halos militaristikong kilos. Ang kanyang mga baso ay humihiwa sa hangin. Ang kanyang mga paa ay tumatatak sa sahig sa isang ritmo na parerong mapanghamon at may disiplina. Ito ang mga hakbang na itinuro ng kanyang lolo, ang mga kilos na idinisenyo niya para bumuo ng lakas at katumpakan. Ito ang kwento ng isang sundalong isa ang napapaligiran, na humaharap sa isang napakalaking kaaway. Bawat hakbang ay isang labanan, bawat ikot ay isang komprontasyon. Hindi siya sumasayaw sa musika. Ang musika ang tila sumasayaw sa kanya. Ang orkestra, na nabighani sa hilaw na damdamin na kanyang pagtatanghal, ay nagsimulang sumunod sa kanya. Ang tempo ay tumaas at bumaba kasabay ng tindi ng kanyang mga kilos. Nang iisang biolin ay sinamahan ng mga salo, ang kanilang malalim at solemn na mga torno ay nagdaragdag ng isang patong ng kabigatan sa hangin. Nanonood si Carol. Umaagos ang luha sa kanyang mukha. Ngunit hindi ito mga luha ng kahihiyan, ito ay mga luha ng pagkamangha at isang aalab na pagmamalaki. Nakilala niya ang kwento. Ito ang tinawag ni Sergeant Peterson na ang huling pagtatanggon. Ito ang kwentong sinabi niya kay Emily tungkol sa isang sondalong isang nagtatanggol sa isang daanan laban sa imposibleng mga kalaban, hindi para sa kaluwalhatian, kundi para protektahan ang mga tao sa likod niya. Sa Grand Baron na ito, ang kanyang anak na babae ang sundalong iyon. Ipinagtatanggol niya ang daanan, pinoprotektahan ang kanyang ina mula sa kaaway. Muling nagbago ang sayaw. Ang matalas at palaban na mga kilos ay lumambot. Ang mga baso ni Emily ay bumukas ng malapad, ang kanyang katawan ay umindayog ng may banayat, tatinikong grasya. Siya ay isang ibon na sinusubukan ng kanyang gumaling na pakpak. Isang siri ng maliliit at may asang mga pagtalon ay naging mas malaki, mas may tiwala. Nagsimula siyang umikot, hindi ang masikip at kontroladong pirouette ng isang balerina, kundi malawak at masayang mga ikot. Ang kanyang blonde na buhok ay lumilipad na parang isang sinad. Hindi na siya nakikipaglaban. Lumilipad na siya. Malaya na siya. Ang sakit at pakikibaka sa unang bahagi ng kanyang sayaw ay nababago. Tinutubos ng aalab at nakamamanghang pagpapahayag ng asa. Ang mga manonood ay lubos na nabinghani. Ang mga bulungan ay namatay. Ang nerbyosong tawanan ay isang malayong alaala. Walang nakatingin sa kanilang mga telepono. Walang iisip tungkol sa kanilang mga stock portfolio o sa kanilang mga bahay, bakasyonan sa hampas. Bawat isang tao ay nanonood sa munting babae na may simpleng damit na nagsasabi ng isang kwentong mas malalim at mas nakakaantig kaysa sa anumang nakita nila sa entablado na Broadway. Nakikita nila ang kanilang sariling mga pakikibaka, ang kanilang mga lihim na pighati, ang kanilang sariling mga sandali ng katatagan na ipinapakita sa sahig na marmol. Nakita nila ang kanilang mga ina, ang kanilang mga anak na babae, ang kanilang sariling mga nakababatang sarili na nangahas mangarap sa harap ng isang malamig at walang pakialam na mundo. At samang pagtingin ng 200 sa pinaka, mapangot siya at makapangyari ang tao ng New York, isang pambihirang bagay ang nangyari. Nagsimula silang makaramdang. Si David Miller, na nakatayo sa likod, ay pinanatiling matatag ang kanyang telepono. Puti ang kanyang mga buko. Nakita niya ang saryento sa bawat hakbang ni Emily. Nakita niya ang bakal na kalooban ng kanyang kaibigan, ang kanyang hindi matitinag na integridad, ang kanyang paniniwala na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tapang at ibig. Hindi lang siya record ng isang video, siya ay nagpapatotoo. Ang tanging tao sa silid na tila hindi tinabla ng mahika ay si Harrison Vanderbilt. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa mayabang na pagkaaliw tungo sa naguguluhang pagkainis, at sa wakas, sa isang madilim at kumukulong galit.
Hindi ganito dapat ang takbo ng kanyang langong. Ang bata ay dapat sanang isang payaso, isang bagay na pagtatawanan. Ngunit hindi siya ganoon. Siya ay isang henyo. Siya ay isang bituin. At inaado niya ang atensyon sa kanyang party, sa kanyang hotel, binabaliktad ang kanyang mainat na isinaplanong palabas ng kalupitan laban sa kanya. Ginagawa siyang mukhang hanal, hindi sa pamamagitan ng kalamyaan, kundi sa pamamagitan ng isang talento na napakalaki at hindi may kakaila. Ang kanyang mga bisita ay hindi tumatawa sa kanya, sila ay nabibiglani sa kanya. Nangdan niya ang pagbabago ng mood sa silid, bumabalik laban sa kanya. Ang paghanga sa kanilang mga mata ay isang paghatol sa kanyang sariling masamang uugali. Habang pinupuno ng huling mga nota ng amahing Grace ang bulwagan, natapos ang sayaw ni Emily. Nagtapos siya hindi sa isang pagyuko, kundi sa pamamagitan ng pagtayo ng tuwid sa gitna ng sahig. Ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa sa kanyang paghina, ang kanyang ulo ay nakataas. Dahan niyang ibinaba ang kanyang mga braso at tumingin ng direkta, hindi sa mga manonood, kundi sa isang tao. Ang kanyang mga matang kulay langit, malinaw at hindi natitinad, ay nakatutok kay Harrison Madeline. Walang takot sa kanyang tingin. Walang galit. Mayroon lamang isang tahimik at makapangyarihang tanong. Sa loob ng 10 segundo, ang borough ay nabalot sa isang katahimikan na napakalalim na tila isang pisikal na presensya. Ito ay isang katahimikan ng pagkamangha, ng pagdalang. Pagkatapos, isang tao ang nagsimulang pumalakpak. Ito ay isang matandang babae sa unang hilera, isang respetadong pilantropo na kilala sa kanyang tahimik na dignidad. Ang kanyang iisang palakpak ay sinundan ng isa pa, magkatapos ay isa pa, at pagkatapos, na parang isang malaking alon, sumabog ang silid. Hindi ito magalang na palakpakan. Ito ay isang dagundong. Ito ay isang standing ovation. Ang mga tao ay nakatayo, ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa isang emosyon na wala sa buong gabi, tunay na paghanga. Pumapalakpak sila para sa bata, para sa kanyang tapang, para sa kanyang nakamamangang regalo. Pumapalakpak sila para sa kagandahan at katotohanan na dinala niya sa malamig at walang buhay na silid na iyon. Pumagulgol si Carol, tinatakpan ng kanyang kamay ang kanyang bibig, ang kanyang puso ay tila sasabog sa ibig at pagmamalaki. Nagpatuloy ang palakpakan, isang nakabibining pagpupugay sa maliit na batang babae na hinarap ang isang higante at nanalong. Si Harrison Vanderbilt ay nakatayong tulala sa gitna ng bagyo, ang kanyang mukha ay isang galit na maska. Ang tunog ng palakpakan ay isang pisikal na atake. Ito ay isang paghatol. Ito ang tunog ng pagkawalaan niya ng kontrol. Sigaw niya, halos hindi marinig ang kanyang boses sa inay. Tigilan niyo yan. Dahan, at may aatubili. Humina ang palakpakan, napalitan ng isang tensyonado at aabang nakatahimikan. Ang mga bisita ay lumingon upang tingnan siya, ang kanilang mga ekspresyon ay hindi sunuran kundi nagtatanong, mapanghamon. Anong problema niyo? Sigaw ni Harrison, nanginginig ang boses sa gait. Pinapalakpakan niyo ang isang palabas sa sirko. Hindi iyon ay pag-uwawas-iwas. Hindi niya tinupad ang mga kondisyon ng postahan. Itinuro niya ang isang nanginginig na daliri kay Emily. Ang hamon ay isayaw ang walt ng may higit na grasya kaysa sa akin asawa. Nabigo siya. Tansilado ang postahan. At tungkol sa mga kahihinatnan, numingon siya ng may makamandag na tingin kay Caron. Ikaw, gumawa ng kasunduan ng anak mo. Tuparin mo ito. Lumuhag ka. Isang alon ng pagkabigla at pagkasuklam ang dumaan sa mga manonood. Nasasaksi lang nila sa isang bagay na maganda, isang bagay na transcendente, at ang tugon ni Harrison ay dobyahin ng kanyang kalupitan. Lubos niyang namali ang pagbasa sa silid. Ang mahika ng kanyang kapangyarihan ay nasira na. Sa tingin ko ay hindi, Harrison. Ang boses ay nagmula sa likod ng silid. Ito ay kalmado, may awtoridad, at
Aari ng isang lalaki na hindi nagsalita sa buong gabi. Si General Marcos Con, isang retiradong Star General at isang lubos na respetadong miyembro ng Old Guard ng Lungsod, ay nagsimulang lumakad pasulong. Siya ay isang lalaki sa kanyang huling mga 70, na may tuwid na tindin at mga matang nakakita na sa pinakamasama sa sangkatauhan at hindi kumura. Isa siya sa ilang tao sa New York na ang impluwensya at reputasyon ay karibal ng kay Vanderbilt. Kapag nagsalita siya, nakikinig ang mga tao. Ang batang iyan ay nagpakita ng mas maraming grasya sa loob ng 5 minuto kaysa sa ipinakita mo sa buong buhay mo. Sabi ng general, ang kanyang boses ay kasing lamig ng bakal. Puwinto siya sa tabi ni Emily, inilagay ang isang banayad at maprotektang kamay sa kanyang balikat. Tumingin siya sa kanya, at ang kanyang seryosong ekspresyon ay lumambot sandali. Napakagandang pagtatanghal, binibini. Ipagmamalaki ka ng lolo mo. Tumingala si Emily sa kanya, nanlalaki ang mga mata sa sorpresa. Kilala niyo po ang lolo ko. Oo. Sabi ng general, lumambot ang boses. Nagkaroon ako ng karangalan na maglingkod kasama si Sergeant Frank Peterson. Isa siya sa pinakamabuting tao na nakilala ko. Iniligtas niya ang buhay ko at ang buhay ng 5 iba pang lalaki noong labanan sa Fallujah. Tumakbo siya sa gitna ng putukan ng kaaway ng walang alala sa sarili niyang kaligtasan para hilahin kami palabas ng ilang nasusunog na sasakyan. Ginawaran siya ng Medal of Honor para sa kanyang katapangan. Ibinaling niya ang kanyang matalim na tingin pabalik kay Harrison Vanderbilt. Tato na yun, ang kanyang boses ay may kasamang tahimik at nakamamatay na galit. Ang taong iyon, Harrison, ay isang bayani. Isang tunay na bayaning Amerikano. At ikaw na walang kwenta at mayabang na bully. Ginugol mo ang gabi sa pagsisikap na hiyain ang kanyang pamilya. Sinubukan mong yurakan ang dangal ng kanyang manodang at tapos sa harap ng 200 katao para sa iyong sariling masamang katuwaan. Ang revelasyon ay tumama sa silid na parang isang pisikal na suntok. Ang munting babae na kasasayaw lang para sa kanila ay hindi lang basta bata, siya ang apo ng isang Medal of Honor recipient, isang alamat. Ang kwento ay nagkaroon ng isang ganap na bagong dimensyon. Ang kawalang dalang na ipinakita ni Harrison ay hindi na lamang isang personal na kalupitan, ito ay isang insulto sa alaala ng isang pambansang bayani. Namutla ang mukha ni Harrison. Alam niya, syempre, na Peterson ang apelyido ni Carol, ngunit ito ay isang kaniwang pangalan. Hindi niya kailanman naisip ang koneksyon. Nakatapak siya sa isang landmine na hindi niya alam na naroroon. Hindi pa tapos ang lenran ng postahan, patuloy niya. Ang kanyang boses ay umaalingaw na may awtoridad, ay tungkol sa grasya. At ang grasya, Vanderbilt, ay hindi tungkol sa perpektong mga hakbang sa sayo o mamahaling danit. Ito ay tungkol sa dignidad sa gitna ng panggigipin. Ito ay tungkol sa tapang sa harap ng kalupitan. Ito ay tungkol sa karangalan. Ayon sa kahulugan na iyon, ang batang ito ay hindi lamang nakatugon sa mga kondisyon ng iyong hamon, nalampasan niya ang mga ito sa paraang malinaw na hindi mo kayang unawain. Umarap siya sa tahimik at nagmamasid na mga tao. Ako, para sa Isaac, ay naniniwala na ang postahan ay napanalunan. At personal kung ipinapangako ang unang 10 milyon piso sa anumang charity na pipiliin ni Peterson. Bago pa manganap na lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, nagsalita ang matandang pilantropo na nagisimula ng palakpakan. At aalay ako ng isa pang 5.0 milyon piso. Isang pangatlong boses ang sumigaw, isama niyo ako para sa 5. At pagkatapos ay isa pa, at isa pa, ito ay ikang pagbuhos. Nagsimulang umulan ng mga pangako mula sa bawat sulok ng barroom. Ito ay isang kunisang loob at napakalaking paghihimagsik laban kay Harrison Vanderbilt. Ang kanyang mga bisita, ang mismong mga taong hinahangad niya ang pag-aproba, ay publiko at masigasig na kumakampi sa kanyang biktima. Hindi lang sila donate ng pera, sila ay bumubuo. Bumuto sila laban sa kanya. Sa loob ng ilang minuto,
Ang mga pangako ay lumampas sa 50.0 milyon piso, pagkatapos ay 75, pagkatapos ay 100. Sama at masaya nilang tinutupad ang pangako na ginawa ni Harrison bilang isang biro, ginagawang isang nakamamanghang katotohanan ng kanyang malupit na pustahan. Si Harrison Vanderbilt ay naiwang isa sa gitna ng silid, ang kanyang asawa ay tahimik na bumalik sa mga tao. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng hindi paniniwala, galit, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, isang gumagapang at hindi pamilyar na pakiramdam, ganap na kahihiyan. Ang kapangyarihan na buong kayabangan niyang ginamit buong gabi ay naglaho. Ang kanyang silid, ay hindi na kanya. Ito ay ari na ng katulong at na kanyang anak. Itinigi ni David Diller ang return. Mayroon na siyang sapat. Nahimik niyang ipinadala ang file sa isang kaibigang mamamahayag sa New York Times na may isang simpleng mensahe, "Hindi ka maniniwala dito." Nakataayo si Emily sa tabi ng general, ang kanyang maliit na kamay ay hawak na ngayon ang kamay nito. Tumingin siya sa kanyang ina, na napapaligiran ng mga bumabati, mga babaeng diamante at sutla na ngayon ay tilatapik ang kanyang braso at sinasabi sa kanya kung gaano siya dapat ipagmalaki. Umiiyak at tumatawa si Carol ng sabay, ang kanyang mukha ay nagbago dahil sa isang kagalakan na napakalalim na tila binura nito ang mga taon ng paghihirap. Pagkatapos ay tumingin si Emily pabalik kay Harrison Vanderbilt. Mukha na siyang maliit ngayon, awa at iisa sa kanyang sariling kumikinang na ballroom. Naramdaman niya ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito tagumpay, ito ay isang bagay na mas malapit sa ama. Tinuruan siya ng kanyang lolo tungkol sa pakikipaglaban, ngunit tinuruan din siya tungkol sa tagumpay. Ang isang tunay na sundalo ay hindi kailanman nagmamalaki, munting sundalo, sabi niya. Kapag tapos na ang laban, magpakita ka ng paggalang. Iyan ang naghihiwalay sa atin sa mga halimaw. Binitawan niya ang kamay ng general at lumakad sa sahig sa huling pagkakataon. Huminto siya ilang talampakan sa harap ng bilyonaryo na sumubok na sirain ang nanyang pamilya. Tumingin si Harrison sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng makamandag na poot. Ano nang gusto mo? Sabi niya. Hindi agad sumagot si Emily. Tiningnan niya lang siya, malinaw at matatag ang kanyang tingin. Pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Nag-curtsy siyang. Ito ay isang maliit, simple, at perpektong curtsy, isang kilos ng tradisyonal na paggalang. Salamat po, Sir Vanderbilt, sabi niya, malambot ngunit malinaw ang kanyang boses. Marami po kayong natulungan ngayong gabi. At sa huling at mapaniang kilos ng grasya, tinalikuran niya siya at lumakad palayo, iniwan siyang malunod sa mga guho ng kanyang sariling gawa. Tapos na ang labanan. Ang munting sundalo ay nanalo. Ang Grand Ballroom, na isang oras lang ang nakalipas ay isang entablado para sa kapangyarihan ni Harrison Vanderbilt, ay ngayon ang tanawin ng kanyang pagbagsak. Ang kanyang mga bisita, ay hindi na nakatingin sa kanya. Sila ay nagkukumpulan sa paligid ni Carol at Emily, ng kanilang mga checkbook at telepono ay nakalabas, tinutupad ang kanilang mga pangako. Si General Thorne ay nakatayong bantay na parang isang sentinel. Ang kanyang presensya ay isang malinaw at hindi natitinag na palangga sa ina. Si Mr. Davis, ang hotel manager na takot kay Harrison kanina lang, ay ngayon ay abala na may ere ng paglilingkod, alok kay Carol ng isang komportableng upuan at nagdadala kay Emily ng isang baso ng lemonade. Ang kanyang mga kilos ay isang malinaw na senyales kung saan na ngayon ang katapatan ng hotel. Si Harrison ay nakatayo na parang estatwa ng walang magawang galit. Pinanood niya, habang gumuho ang kanyang mainat na itinayong universo sa paligid niya. Ang hangin, na dating siksik sa paggalang sa kanyang pangalan, ay ngayon ay puno ng mga buluman na tumutusok na parang mga putakti. Nakakahiya. Nanak ng isang bayani. Nakita mo ba ang mukha niya? Buting nasa kanya.
Bawat pailala ay isang maliit na martilyo laban sa marupok na igon ng isang lalaking walang alam kundi pagsamba. Kinubukan niyang iligtas ang sitwasyon. Lumakad siya patungo sa pinakamalaking grupo, sinusubukang magpakawala ng isang masayahin at mapanghamak na tawa. Mukhang ang ating munting charity event ay mas matagumpay kaysa sa aking inaasahan. Sigaw niya, pilit ang boses. Sino ang aakala na ang sayaw ng isang munting katulong ay magiging napakapakinabang? Walang tumawa. Ang mga tao ay umawi lamang, tumalikod sa kanya, lumilikha ng isang tahimik na pader na nagbubukod sa kanya. Siya ay isang multo sa kanyang sariling party. Ang mensahe ay malinaw, hindi na mabibili ng kanyang pera ang kanilang pagdalang. Si Beatrix, ang kanyang asawa, ay lumitaw sa kanyang tabi. Ang kanyang mukha ay isang nagyayelong maskara ng galit. Ginawa mo tayong katatawanan, Harisol, sabi niya, mahina at makamandag ang boses. Ikaw at ang iyong kaawa. Awang mga laro. Hindi mo lang hinya ang iyong sarili, hinya mo ako. Ang pangalan natin ay magiging putik pagsapit ng umaga. Pangahanal sila, ganti niya, kumuha ng isang baso ng champagne mula sa isang gumadaang tray. Sa loob ng isang linggo, makakalimutan na nila ang lahat ng ito. Mabalik sila na gumagapang. Nalaga ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nagyayelo. O pipila sila para makipagnegosyo kay General Thor at sa kanyang bagong protektado, ang bayaning ulila ng pinakadakiyang sundalo ng Amerika. Hindi ka lang nawala ng isang silid, hanal ka. Nawalan ka ng kwento. Tinalikuran niya siya at numakagpalayo, iniwan siyang lubos na hisa. Kamantala, si General Thorne ay gumagawa ng mga kayusan. Nahimik niyang tinawagan ng kanyang personal na driver at inayos ang isang mainat na alis pa kina Carol at Emily sa pamamagitan ng isang pribadong service elevator. Isang koponan mula sa kanyang foundation ay nasa telepono na kasama si Carol. Dahang ginagabayan siya sa proseso ng pagtatayo ng isang trust para sa mga donasyong pondo. Ang kabuuan ay opisyal na umabot sa 127.0 milyon piso. Kailangan naming maiuwi ka at ang iyong anak, sabi ng general kay Carol. Ang kanyang boses ay mabait ngunit matatag. Nalapit nang dumating ang Mia. Mas mabuti kung wala kayo dito kapag dumating sila. Carol, natulala pa rin, ay tumahon na lamang. Ang mga kaganapan ng gabi ay paang isang panaginip. Tiningnan niya si Emily, na ngayon ay nakaupo sa tabi ng matandang pilantropo. Kalmadong ipinapaliwanag ng isa sa mga paboritong kwento ng sayaw ng kanyang lono. Tila hindi siya apektado ng atensyon. Ginawa niya ang kanyang dapat gawin, pinotektahan niya ang kanyang ina. Para sa kanya, tapos na ang labanan. Lumapit si David Miller sa Henlan. Sir, naghihintay na po ang sasakyan sa baba. Ako na po ang magrahatid sa kanila. Salamat, David. Sabi ng general, mahigpit na kinakamayan siya. Mabuti ang ginawa mo ngayong gabi. Ipagmamalaki ka rin ni Frank. Pagtatapos ay lunguan siya sa harap ni Emily. Bini-bini, sabi niya. Ikaw ay isang pambihirang tao. Pakiramdam ko, simula pa lang ito ng iyong kwento. Ngumiti si Emily. Isang tunay at taos, pusong ngiti sa unang pagsakataon sa gabing iyon. Salamat po, sir. Sa pagtulong sa nanay ko. Mayroon siyang mabuting anak, sagot ng general, kumunot ang mga gilid ng kanyang mata. Iyan ang pinakamahusay na tulong na mahihiling niya. Sa escort ni David, tahimik na lumabas sina Carol at Emily sa ballroom, niniwan ang kumikinang nagulo at ang kumukulong galit ni Harrison Vanderbilt. Sumakay sila sa service elevator pababa sa basement parking garage. Ang katahimikan ay isang malaking naibahan sa inay sa itaas. Habang paparabas sila sa malamig na hangin ng gabi, nagsiulang lumubog ang katotohanan ng nangyari. Hindi sila nagsalita sa biyahe pauwi sa manyang sasakyan ng general. Hinawakan lang ni Carol ang kamay ni Emily. Hinahaplos ng kanyang hinlalaki ang likod ng maliliit at matitibay na daliri ng kanyang anak. Ang mga numero, ang mga pangako,
ang standing ovation. Lahat ay tila pangalawa na lamang. Ang tanging bagay na nagniningning ng may makinang na kalinawan sa kanyang isipan ay ang imahe ng kanyang anak, maliit at mapanghamon, na lumabas mula sa mga anino para ipagtanggol siya. Ang halimaw ng utang na bumabagarbag sa kanilang buhay, na gumigising kay Carol sa malamig na pawis na gabi, ay napatay, hindi ng isang prinsiping o isang diwata, kundi ng isang 10 taong gulang na babae na may kidlat sa kanyang mga paa at bakal sa kanyang gulugod. Pagdating nila sa kanilang maliit na apartment sa ikatlong palapat, pareho pa rin ang itsura ng lugar, ngunit lahat ay iba na. Ang lumang sofa, ang tumutulong gripo, ang tambak ng mga hindi nabayarang medical bill sa mesa sa kusina, nawalan na sila ng kapangyarihan. Sila ay mga balay na lamang, hindi mga banta. Inihiga ni Carol si Emily sa kama, nitinaas ang manipis na kumot hanggang sa kanyang baba. Napakagiting mo ngayong gabi, anak, bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi pa ako naging ganito kaprod sa buong buhay ko. Luminala si Emily sa kanya, mabigat ang mga mata sa antok. Nahal kita, Nay. Bulong niya. Mahal din kita. Akin munting mananayo, bulong ni Carol pabalik, hinalikan ang kanyang noo. Higit pa sa lahat ng mga bituin sa kalangitan. Nakatayo siya sa pintuan ng matagal, pinagmamasdan ang kanyang anak na natutulog. Nagkatapos ay lumakad siya patungo sa mesa sa kusina, kinuha ang nakakatakot na tambak ng mga bayarin, at may seremonyal na inihulog ang mga ito sa basurahan. Ito ang simula ng isang bagong buhay. Pagisapit ng 8, sa Ron. No. Kinabukasan, ang kwento ay nasa lahat na ng dako. Ang medyo na ipinadala ni David Meyer sa kanyang kaibigang mamamahayan ay hindi lamang nailathala. Ito ay sumabog. Ito ang pangunahing kwento sa bawat website ng balita, bawat morning show, bawat social media platform. Ang yaglay sa New York Times ay mababasa, ang kamangmangan ni Vanderbilt, bilyonaryo. Hinya ng anak ng katulong sa 127 milyong charity dance, mao. Ng video ay mapanira. Ipinakita nito ang kalupitan ni Harrison sa malinaw at hindi maikakailang detalye. Ang kanyang mapanlibak na mga salita, na ang kanyang pampublikong blackmail, ang kanyang puno ng galit na pagtatangkang ipagkait kay Emily ang kanyang tagumpay. Lahat ay naroon para makita ng mundo. Sa kabilang banda, ang tahimik na dignidad ni Emily ang kanyang nakamamanghang emosyonal na sayaw ay mas lalong naging makapangyarihan sa screen. Nangulog ang loob ng internet sa kanya. Tinawag siyang Vanderbilt Quotes Girl, isang simbolo ng tapang at grasya. Nilikha ang mga ang galit na mukha ni Harrison sa tabi ng kalmadong mukha ni Emily na may mga caption tulad ng grasya sa gitna na panggigipit at ang tunay na mayaman. Ang backlash laban ni Harrison Vanderbilt ay agaran at sakuna. Ang presyo ng stock ng Vanderbilt Holdings ay bumagsak ng 30.0% sa pagbubukas ng merkado. Ang mga sponsor ng Vanderbilt Foundation Gala ay nagsimulang alis ng kanilang suporta, naglalabas ng mga pangpublikong pahayag na kumukondena sa suklam na uubali ni Mr. Vanderbilt. Ang mga board of director ng 3 malalaking korporasyon kung saan siya nakaupo ay tumawag ng mga emergency meeting. Nagsapit ng tanghali. Hiniling na siyang magbitiw sa lahat ng ito. Ang kanyang sosyal na mundo ay nanlaho. Ang mga imbitasyon ay kinansela. Nang mga tawag sa telepono ay hindi sinasagot. Ang makapangyarihang mga kaibigan na tumawa sa kanyang malupit na mga biro noong nakaraang gabi ay nayon ay publikong lumalayo sa kanya. Tinatato siyang parang isang sakit. Sa malupit na kalkulasyon ng opinyon ng publiko, si Harrison Vanderbilt ay naging isang liability. Hindi na siya isang hari. Isa na siyang parya. Para kina Carol at Emily, ang mundo ay nagbago rin, ngunit sa pinakamagandang paraan. Ang kanilang maliit na apartment building ay pinaligiran ng mga newsstand. Ang mga bulaklak mula sa hindi kilalang mga taga, hanga ay nagsisiksikan sa pasilyo.
Binigyan sila ni General Corr ng isang abogado at isang financial advisor, na ngayon ay namamahala sa bahan ng mga kahililan at sa lohistika ng bagong tatag na Peterson Grace Foundation. Si Carol, sa gabay ng General, ay pumili ng charity. Ang misyon ng foundation ay magbigay ng tulong pinansyal sa mga pamilyang baon sa utang dahil sa sakit, at pondongan ang mga programa sa sining, partikular ang mga programa sa sayaw, para sa mga batang mahihirap. Ang kwento ay tumatak sa buong bansa, at ang mga donasyon mula sa publiko ay nagsimulang dumaloy, lalong nagpapalaki sa pondo ng foundation. Nagbago ang buhay sa 1,000 maliliit at malalaking paan. Ang unang ginawa ni Carol ay umalis sa kanyang trabaho sa hotel, nagsumiti ng isang simple at marangal na liham ng pagbibitiw. Pagkatapos ay binayaran niya ang bawat sentimo ng kanilang uta. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, na ang dama niyang nawala ang mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Nakahina na siyang muli. Lumipat sila mula sa kanilang maliit, at makikip na apartment patungo sa isang komportable at maaraw na bahay sa isang tahimik na kapitbahayan, na may maliit na hardin sa likod. Hindi ito isang mansyon, ngunit para sa kanila, ito ay parang isang palasyo. Ang pinakamahalagang tampok ng bagong bahay ay isang silid na may makintab na sahig na kahoy at isang pader ng mga salamin. Ito ang dance studio ni Emily. Inalok si Emily ng mga scholarship sa bawat prestiyosong paaralan ng sayaw sa bansa, mula sa Juilliard hanggang sa School of American Ballet. Ngunit pagkatapos bisitahin ang ilan, gumawa siya ng isang desisyon na ikinagulat ng lahat. Pinili niya ang isang mas maliit, hindi gaanong sikat na paaralan na pinamamahalaan ng isang retiradong Malaysian prima ballerina na nagngangalang Madame Anna Moko. Si Madame Mongkong ay kilala sa kanyang pagtuon hindi lamang sa teknika, kundi sa emosyonal na pagkukuwento ng sayaw, ang mismong bagay na itinanim ni Sir John Peterson kay Emily. Nang magkita sila, pinanood na matandang babae si Emily na sumayaw sa loob ng 10 minuto sa katahimikan. Pagkatapos ay sinabi niya, mayroon kang isang matandang kaluluwa, bata. Hindi ka sumasayaw para magpahanga, sumasayaw ka dahil kailangan mo. Ito ay isang pambihirang regalo. Tuturuan kita kung paano ito protektahan. Nalong umusay si Emily sa ilalim ng pagtuturo ni Madame Mokon. Natutunan niya ang disiplina ng classical ballet, ang kalayaan ng modern dance, at ang masalimuot na ritmo ng iba pang mga istiyo. Ngunit hindi niya kailanman nawala ang hilaw na emosyonal na core ng turo ng kanyang lolo. Ang kanyang pagsayaw ay isang natatanging pagsasanib na military precision at nakamamanghangga siya, isang estilo na kanya at kanya lamang. Nanatili siyang mapagumbaba sa kabila ng kasikatan. Si General Corr ay nagsilbing isang lolo. Pinoprotetahan siya mula sa masamang epekto ng media at tinitiyak na mayroon siyang normal na pagkabata hangga't maaari. Nag-aral siya, nagkaroon ng mga kaibigan, gumawa ng takdang, aralin, at ginugol ang kanyang mga gabi at katapusan ng linggo sa kanyang studio. Ibinubuhos ang lahat ng saya, lungkot, at pagkamangha ng kanyang batang buhay sa kanyang mga kilos. Pinanood ng mundo ang kanyang paglaki. Minsan, ipapakita siya sa mga balita na nananalo sa mga kompetisyon. Ang kanyang talento ay namumukadkad sa isang bagay na tunay na world-class. Hindi siya kailanman nagbigay ng mga panayam tungkol sa gabing iyon sa hotel, ngunit hindi niya kailangan. Ang kanyang pagsayaw ang nagsabi ng lahat. Nito ay nagsalita tungkol sa lakas na isinilang mula sa paghihirap, ng kagandahang natagpuan sa hindi inaasahang mga lugar, ng tahimik at hindi matitinag na kapangyarihan ng isang mapagmahal na puso. At si Harrison Vanderbilt, naglaho siya sa mata ng publiko. Naghiwalay sila ni Beatrix. Ibinenta niya ang kanyang kumpanya sa isang malaking pagkalugi at nagretiro sa isang pribadong isang hari sa isang kaharian ng isa. Minsan, sa gabi, kapag ipinapakita sa balita ang isang clip ng ngayon ay teenager na si Emily Peterson na lumilipad sa isang entablado, manonood siya. Ang kanyang mukha ay isang halo ng sama ng loob at isang kakaibang pagana. Sinubukan niyang gawin siyang maliit, ngunit sa halip, ginawa niya siyang walang hangganan. Nais niyang patunayan na ang grasya ay produkto ng yaman, ngunit pinatunayan niya na ito ay produkto ng kaluluwa.
Nagbiro siya tungkol sa pagbibigay sa kanya ng 100.0 milyon piso, at kahuli, iyon mismo ang halaga nito sa kanya. Nawalan siya ng isang kayamanan, ngunit mas marami pa siyang nawala. Nawalan niya ang kanyang pangalan, ang kanyang kapangyarihan, at ang isang bagay na hindi na niya maibabalik, ang kanyang kwento. Dahil ang kanyang kwento ay hindi na kanya. Ito ay, na't magpakailanman, magiging isang talababa sa kwento ng batang babae na sumayo. 5 taon ang lumipas, madilim ang entablado ng Metropolitan Opera House. Isang sinag ng ilaw ang tumago sa kadiliman, iilaw sa isang iisang figura sa gitna. Hindi na siya isang batang babae, kundi isang dalaga na may edad na 17. Si Emily Patterson ay lumaki ayon sa paglalarawan ng kanyang lolo. Ang kidlat sa kanyang mga paa ay nayon ay isang kontroladong, eksplosibong kapangyarihan na bumibighani sa mga manonood sa buong mundo. Ang bakal sa kanyang gulugod ay makikita sa kanyang perpektong postura, sa kanyang hindi natitinag na kumpiyansa, sa kanyang domina sa entablado. Ngayong gabi ay ang premiere ng kanyang unang orihinal na produksyon, isang buo, haba na ballet na siya mismo ang choreograph. Ang pamagat nito ay ang huling pagtatanggol. Sa mga nanonood si Caron mula sa unang hilera, nakaupo sa pagitan ni General Paul at ng isang nakangiting Maday Moko. Ibang babae na si Carol na yun. Ang mga linya ng pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malambot na kislap ng layunin at kapayapaan. Siya ang respetadong direktor ng Patterson Grace Foundation, isang organisasyon na sa loob ng 5 taon ay nakatulong sa libong pamilya na makatakas sa bilangguan ng utang dahil sa sakit. Nakapagtayo at nakapundonin ito ng dosenang Grace Studios, mga libreng paaralan ng sayaw sa mahihirap na komunidad sa buong bansa. Tinitiyak na ang mga batang may negalo ay hindi kailanman napipigilan dahil sa kakulangan ng pera. Hindi na siya invisible. Siya ay isang puwersa para sa kabutihan. Ang kanyang tahimik na lakas na yon ay pinalakas, umaabot sa hindi mabilang na buhay. Nagsimula ang Bark. Ito ang kwento ng gabing iyon, muling isinalaysay hindi sa mga salita, kundi sa universal na wika ng kilos. Ang unang akto ay naglalarawan ng isang mundo ng malamig, matutulis na ang gulo at mayayabang, na pigula sa kumikinang na mga kasuotan. Ang pangunahing lalaking mananayaw na kumakatawan kay Harrison Vanderbilt, ay isang tipo ng agresibo at dominanteng mga kilos. Ang kanyang koreografiya ay isang makinang na kritisismo sa walang lamang kapangyarihan. Ang grupo ng mga mananayaw, na kumakatawan sa mga bisita, ay gumagaraw na parang mga puppet. Pagkatapos, isang maliit at iisang mananayaw ang pumasok sa entablado. Bumalaw siya ng may tahimik at mahusay na gasya, nililinis ang mga props na iniwan na iba. Ito ang katulong. Isa pang mananayaw, na gumaganap bilang batang Emily, ay nanonood mula sa mga anino. Dumating ng mahalagang eksena, ang konfrontasyon ng musika, isang makapangyarihang modernong score, ay tumaas sa dramatiko tension. Nang ibaling ng karakter ni Vanderbilt ang kanyang galit sa katulong, kumakbang pasulong ang mananayaw na gumaganap bilang Emily. Minto ang musika. Isang iisang, malungkot na biolin ang nagsimulang tumugtog ng Amaling Grace. At pagkatapos, sumayaw si Emily Patterson. Isinayaw niya ang kwento ng nahulog na Maya. Isinayaw niya ang kwento ng isang sundalo. Isinayaw niya ang kwento ng sakit ng kanyang ina at ang kanyang sariling mabangis na pag-ibig. Ito ang parehong sayaw mula sa gabing iyon sa ballroom, ngunit mas malalim, mas mayaman, puno ng 5 taon pa ng buhay, ng pagsasanay, ng pag-unawa. Ito ay isang obra maestra ng emosyonal na pagkukwento. Sa malawak na entablado ng Met, ang kanyang pagtatanghal ay hindi na lamang isang personal na alaala. Ito ay naging isang universal na out ng paglaban sa kalupitan, ng pag-asa laban sa kawalan ng pag-asang. Nang maglaho ang uling nota at tumayo si Emily ng matagumpay sa iisang sinag ng ilaw, nalatili ang katahimikan sandali. Pagkatapos, sumabog ang teatro.
ng palakpakan ay isang pisikal na puwersa, isang malaking alon ng tunog na tila lumanig sa mismong pundasyon ng gusali. Ito ay isang dagundong ng pagkilala, ng paghanga, ng pag-ibig. Umulan ng mga rosas sa entablado. Sa backstage, pagkatapos na ika-17 na kurtain ko, niyakap si Emily ng kanyang ina. Ipagmamalaki kanya, anak, bulong ni Sarol, nagniningning ang mga mata. Hindi lang para sa pagsayaw, para sa kwentong. Si General Thorne, na may lungang namumuo sa mga mata, ay tinapik lang ang kanyang balikat. Pinarangalan mo siya ngayong gabi, Emily. Pinarangalan mo silang lahat. Isang linggo ang lumipas, isang sulat ang dumating sa Patterson Grace Foundation. Ito ay para kay Emily. Ang sobre ay gawa sa murang papel, ang selyo ay mula sa isang maliit at nakalimutang bayan sa Caribbean. Ang sulat, kamay sa loob ay nanginginig, halos hindi makilala. Miss Peterson, nakita ko ang isang ulat tungkol sa iyong barit sa balita. Ipinakita nila ang isang clip ng iyong pagtatanghal. Ito ay pambihira. Pamumuhay ako ngayon ng napakatahimik. Nakalimutan na ako ng mundo, at iyon ay para sa ikabubuti. Sa loob ng mahabang panahon, nilamon ako ng isang kapaitan na napakalalim. Nawala ko ang lahat ng pinahahalagahan ko, ang aking pera, pangalan, asawa, mga kaibigan. Nararapat kong mawala ang lahat. Ang hindi ko naunawaan sa gabing iyon, at sa maraming taon pagkatapos, ay nawala ko na ang pinakamahalagang bagay bago pa man kita makilala, ang aking sariling pagkatao. Sa aking mundo, ang mga tao ay mga bagay, mga kasangkapang gagamitin. Ang kabaitan, na kahinaan, ang kalupitan ay isang anyo ng kapangyarihan. Tinuruan mo ako, at ang buong mundo, kung gaano ako kamali. Ang iyong sayo sa gabing iyon ay hindi isang pag-atake, ito ay isang angal. Hindi ako naging isang karapat, dapat na mag-aaral noon, ngunit ang mga taon ay may paraan para pilitin kang matuto. Hindi ko isinulat ang liham na ito upang humingi ng iyong kapatawaran. Iyan ay isang bagay na wala akong karapatang hilingin. Isinulat ko ito para lamang kilalanin ng isang katotohanan. Ang grasya ay hindi isang balay na mabibili, ito ay isang bagay na dapat kong buuin sa loob ng iyong sarili, madalas mula sa mga abo ng iyong sariling mga pagkakamali. Ipinakita iyon sa akin ng iyong sayo. Salamat. Taos. Pusok. Vanderbilt 2 beses binasa ni Emily ang sulat, pagkatapos ay ibinigay ito sa kanyang ina. Binasa ito ni Camille. Nag-isip ang kanyang ekspresyon. Mukhang, malambing niyang sabi, kahit ang isang nanghulog na maya ay maaaring matutong lumipad muli. Ninupi ni Emily ang sulat at itinago ito. Wala siyang naramdamang tagumpay. Tanging isang tahimik na pakiramdam na pagsasara. Ang huling multo ng gabing iyon ay napatahimik, na. Kinabukasan, nasa isa si Emily sa pinakabagong Grease Studios ng Foundation sa Bronx. Hindi siya naroon bilang isang bituin, kundi bilang isang guro. Tumipat siya sa gitna ng isang grupo ng mga 10 taong gulang na lalaki ang mga mata. Inaayos ang postura ng isang maliit na batang babae. Nag-aalok ng isang salita ng pampalakas, loob sa isang mahiyain na batang lalaki sa likod. Itinuturo niya sa kanila ang mga unang hakbang ng isang simpleng rotig. Ito ay isang sayaw na nilikha ng kanyang lolo pa sa kanyang maraming taon nang nakalipas. Ito ay isang kwento tungkol sa pagtatanim ng isang binhi sa matigas na lupa at pag-aalaga nito ng may pasensya at pagmamahal hanggang sa, laban sa lahat ng inaasahan, ito ay lumago sa isang bagay na maganda, malakas. Habang sumasayaw ang mga bata, ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa purong kagalakan, pinanood sila ni Emily, puno ang kanyang puso. Ito, napagtanto niya, ang tunay na tagumpay. Hindi ang palakpakan o ang kasikatan. Hindi ang pagbagsak ng isang malupit na tao. Ito iyon. Ang pagpasa ng regalo. Ang pagsisiguro na ang legacy ni Sergeant Frank Patterson Sr., isang legacy ng tapang, indenidad, at nasa sa gitna ng panggigipit, ay mabubuhay, hindi lamang sa isang sikat na ballet, kundi dito, sa mga umaasang pagtapak ng isang bagong henerasyon ng mga mananayaw.
Ang labanan ay napanalunan sa gabing iyon sa ballroom. Ngunit ang kanyang kwento, ang kanilang kwento, ay isisalaysay magpakailanman, sa bawat batang nakahanap ng kanilang lakas, sa bawat pamiyang iniyaamon mula sa kawalan ng pag-asa, sa bawat nota ng isang malungkot na himnon na nangangako na kahit na ikaw ay nawawala, maaari ka pa ring matagpuan. Ang sayaw ay magpapatuloy.